Matagal na yan sila paranoid. Loss of confidence sa ating bansa. Walang investments na pumapasok. O lahat ng kalat nung nakaraan, ngayon po natin nililinis. At malamang, isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto to sa ekonomiya. At ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat, pati ang economic team, gagawin ang lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya ng bansa. Isip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionists, destabilizers, o lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Saldico dahil siya po ay ang naiipit sa na mismong siya ang gumawa. Naniniwala ba kayo nagiging paranoid ng government? Oo naman, ma'am. Matagal na yan sila paranoid. Loss of confidence sa ating bansa. At yung walang investments na pumapasok sa ating bansa. Kung sino man nagsasabi na makaka-recover ang ekonomiya by fourth quarter of this year, nananaginip yun ng gising. Wala yan sa tamang pag-iisip talaga. Loss of confidence. Your reaction about the statement of VP Sara saying na paranoid na raw yung administration, especially now na madaming rally yung nangyayari, and yung pagkontra niya doon sa sinabi ng Pangulo about the status of our economy? Okay, unang-una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila, ay direct cause ito ng emotional outburst. Meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, syempre po, kapag ka po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax? Kailangan po itong mamonitor. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan, but still, hindi po ito dapat natin tulugan. Ekonomiya. Tandaan po natin, inamin po natin na naaapektuhan ng economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging kalamidad. At may issue din po patungkol dito sa korupsyon. At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po ito na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. So lahat ng kalat nung nakaraan, ngayon po natin nililinis. At malamang, isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto to sa ekonomiya. At ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat, pati ang economic team, gagawin ang lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya ng bansa.